Ayun, sabi ni Perlito, out of topic, si Google Dan, pumunta sa INC Peace Rally. Nang nagsalita si Dante Marcoleta, lumayas na. Ay, di ko siya nakita. Sayang. Kakamayan ko sana siya at sasabihan ko siya, Sir, alam niyo ba ang Google search pwede kayong gumamit ng mga quotation marks? Of course, aside from yung bitin natin na live kahapon, mayroon tayong dagdag na kwento. So kahapon, ang pinag-uusapan natin ay yung repercussions nga ng INC rally. Pero ngayon, pag binabasa mo, may counter communication strategy, kumbaga ang kapila, at may mga nakikita na tayong mga post na nagsasabing, oh, wala naman nangyari. Ganon. Ang lumalabas ay parang, oh, ano ngayon? Oh, wala na, uwian na, walang nangyari. Parang meron iba palang ini-expect ng mga, ang mga naysayers, kumbaga, yung mga nandun sa kabilang panig. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Ito, sabi ni Dato Ron, ang trending ngayon ay nagpapakalat sila ng fake news na Davao ang may pinakamataas ng traffic. Pero ang picture na nilagay, hindi taken sa Davao. Totoo nga naman, parang Metro Manila yun kasi ang nakikita sa picture yung MRT. Mas traffic naman ng Manila, Cebu at Cotabato. Well, no question. Pero ano ba talaga? Mag-decide sila, ang traffic ba ay sign of progress? o ano ba talaga ang gusto nilang ipahiwatig na wow, ang traffic sa Davao, o ano ngayon, diba? So far, happy ang mga residents, mataas ang quality of life, compared to the other provinces, mababa ang crime rate, or ibang mga areas, of course, compared to Metro Manila, mababa ang crime rate ng Davao. So, ayaw lang nila talaga na pagmukhang okay ang Davao, okay ang quality of life, okay ang living conditions, okay ang economy, and okay ang local governance. They don't want this to be because it's natural promotions for any Duterte. It is part of the Duterte brand. So kailangan sirain nila yan. So, but speaking of branding, ang topic natin sa araw na ito ay ang tungkol sa DOT. Sabi ng ating Pangulo kay DBM, who reinstate ninyo yung 400 million na kinaltas nung ginagawa ang budget, nung inapprove ang budget o pinasa ang General Appropriations Act. Pwede bang gawin ng Pangulo to? Utusan niya yung DBM na yung tinanggal din sa budget sa General Appropriations Act, i-restore nyo naman. Kasi yung National Expenditure Program, dumadaan po talaga yan sa DBM. At DBM, kikwentahin nila kung ano yung available funds kasi hindi naman pwedeng ipasok sa budget kung hindi siya available. Available yan pag nakolekta na yan. So by the time dumaan yan sa Kongreso, nakadetermine na kung ano yung availability of funds. So kung kukulangin yan, nagre-recommenda ang DBM, minsan nabawasan yung budget na hinihingi ng mga ahensya. So nabawasan ng 400 million ang DOT. Hindi maliwanag dun sa news articles kung bakit mayroon silang additional or ano yung tinanggal na 400 million dito. Ang suspetsa ko, ito ay galing sa Tourism Development Fund. May Tourism Development Fund din po kasi ang DOT na special yan na nilalaan sa GAA. Tapos pwede yang maipon. In other words, pwedeng hindi mo gastusin lahat. Ito ay continuing fund. So once nalagyan ng pera, ang ina-approve na lang ng DBM is magkano ang pwede ninyong kunin dyan every year. Ang problema, since 2019, hindi masyadong nagalaw yan. Understandable, nung Duterte administration, like 2019, 2020, 2021, and so on, ay pandemya pa. So, hindi talaga nila magalaw, gawa nga nang wala naman tourism industry at the time. Pero ngayon, na ang pakay ng Pangulo, at ito po ay nasa inaugural speech niya as well as yung mga ilang sona niya, na tourism ang talagang tinuturing niya na dapat yung generator para sa ekonomiya natin, para makarecover post-pandemic. Ilang taon na niyang sinasabi. Pero hindi po nagpo-perform ang DOT. And as a matter of fact, nabalot pa ng kontrobersya gawa ng nitong Love the Philippines campaign nila kung saan nakapag-post sila sa sarili nilang site or sa site ni Secretary Cristina Frasco ng isang video na apparently was only a demo video by the contractor pero sa kaganaduhan nilang i-post, yung pala ay may mga video grabs na kung saan-saan ang galing showing sites that are not even in the Philippines. O, sige, Love the Philippines, ikaw mo, pero ang mga images na ginrab ninyo para sa demo ninyo ay hindi naman galing sa Pilipinas. Siguro, gawa na nga ng kontrobersyang ito, ay na-late ang promotions ng ating tourism industry. So, nag-announce ang DOT kamakailan na record-breaking daw ang kanilang ang tourism arrivals ba yan? Paano naging record-breaking yun? Ayon dun sa mga numero, ang target pala ng Department of Tourism ay 7.7 million tourist arrivals. Ang dumating, 5.4 million. Paano nasabi nila na record-breaking? Kasi daw, even at 5.4 million, lampas daw nila ang pre-pandemic tourism arrivals. Posible ba yun?
Samantalang nasa 8 million na po during the early years of the Duterte administration. So hindi talaga nila masasabi na 5.4 million ay record-breaking. Pero sige na nga, chance. Ang liit nga lang ng kumbaga, mababaw yung kanilang mga projections dahil at 7.7 million, ito po ay mababa pa considering nga yung pre-pandemic levels natin. And nagkaroon tayo ng issue. O bakit hindi nagkaroon ng 7.7 tourism arrivals? Dahil yung finactor in nila pala ang mga Chinese tourists. Noong 2023, pumunta ang presidente on a state visit to China. At isa dun sa nakuha niyang commitment kay Xi Jinping ay yung irerekomenda ang Pilipinas bilang tourism destination. Bunga na ito ng magandang relasyon ng China sa Pilipinas prior to the presidency of BBM. At buong akala nating lahat ay itutuloy ang friend to all, enemy to none. As it turns out, ang mga tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea ay hindi na factor in naman ng Department of Tourism. Ano ba akala nila? Pag sinasabi ng aakusa tayo ng encroachment sa ating exclusive economic zone, matutuwa pa yung bansa at magpapadala yung bansa na inaaway natin at magpapadala pa rin sila ng turista dito. Ayon dun sa mga sa mga pahayagan, late nag-react ang DOT at late 2023 na po nila na obligate sana ang Love the Philippines na pondo. Kung natatandaan ninyo, pinilit ni Secretary Frasco na magkaroon ng Love the Philippines na bagong tourism promotions and marketing scheme. Pinago nila yung It's More Fun in the Philippines. Kahit hindi hindi sumunod si Secretary Frasco dun sa kasabihan na if it ain't broke, don't fix it. Pero magkano ba ang fixing na ginagamit ng DOT? Ang hiningi nilang pondo para sa bagong marketing campaign na Love the Philippines, including yung slogans and colors and visuals, ay 900 billion. Almost 900 million. Kumbaga, almost 1 billion. Nahiya na lang silang magsabi na 1 billion yun. At ito ay kasama nga dito yung supposed video, marketing video na dapat ina-launch nila ay na nagkataon na yun na nga yung naging very controversial na video. Hindi natin alam kung nakapag-produce sila ng panibagong video. Dahil 2023, Disyembre ng 2023, dapat naobliga na ito. Ang nangyari ay naobliga ang pondo ng December 2024. So walang releases. In other words, kaya nakaltasan ng 400 million ni Department of Budget and Management si DOT ay dahil hindi naman nila ginagastos yung kanilang pondo. Meron silang buong 2024 na sana pwede nilang gamitin yung pondo ay ang tagal nila mag-react. Matagal silang nag-react sa pagtataas ng tensyon sa West Philippine Sea at hindi nila na-recalibrate ang kanilang tourism program until late 2024. Ganon din po ang pag-obligate ng pondo para dun sa kanilang Love the Philippines. Yes, pinilit po nila in spite of all the controversies. So, bagong marketing campaign, pero December 2024 lang nagkaroon ng pera or na-obligate ang pera. Marahil, nagteka-teka sila, gawa na nga ng malaking kontrobersya tungkol dito sa Love the Philippines. Na napakagulo yung visuals, yun ang mga kritisismo dito. Unang-una, syempre, yung tourism video, yung video na grab kung saan-saan. Tapos, yung mga napakahinang correlation between the visuals of Love the Philippines at yung kanilang marketing strategy. Halimbawa, may mga maliliit na icons na pinapakita dun sa parang sa simbolo ng Love the Philippines o dun sa icon ng Love the Philippines na hindi automatically marirecognize ng sino man turista. Kung ikaw po ay naghihikayat ng turista, ay kailangan nagamit ka ng mga images na maghihikayat sa kanila, na may hook, na mayroong plano or strategy para mahikayat or mainganyo ang mga turista pumunta. Wala pong ganon at hindi po nila fully na-explain ang kanilang strategiya. In-explain po nila ang symbolism ng bawat tile na nag-a-appear din sa Love the Philippines, pero hindi naman po nila in-explain kung paano ito magiging successful strategy. So, dahil nga hindi umabot dun sa target na 7.7 million tourist arrivals, sabi na lang ni Secretary Frasco, dapat baguhin natin ang metrics. Hindi na dapat natin mini-measure ang successful campaign ng DOT sa dami ng turista na dumadating. Paano? Sa dami daw ng ginagastos ng mga turista dito. Sabi niya dati, from 9 days, naging 11 days na daw po ang stay ng mga turista dito. Bukod pa dyan, mas dumami na daw ang ginagastos ng mga turista dito. Wait, talaga? Wah, dapat i-celebrate natin yan. Except for one thing. Ang tourism facilities dito sa Pilipinas, katulad facilities o yung mga ginagamit para sa mga turista dito sa Pilipinas, hotels, restaurants, airlines, or other modes of transportation, and even malls, ay masyadong mahal. Compared to other countries, not just in Southeast Asia, but also all over Asia. And by the way, may mga footnotes po ako kung gusto niyo, or at least mag-google niyo po lahat itong mga sinasabi ko. So, very clearly na ang mga hotels natin and so on are expensive compared to other tourism destinations all over Asia and in Southeast Asia. So,
Sabi ni Johnson, inflation po kasi, paano hindi tataas? What do you mean inflation? We're not talking about the cost by themselves or compared to the Philippines after a certain period of time. We're comparing it to other countries. Factor din na lahat yan sa inflation. What they cannot explain is why it's more expensive here. The facilities aren't better. The facilities aren't, unique para ma-justify yung ganong klaseng pagtataas. Sabi ni Mike, kulang din sa mga tour packages na madali mong ma-avail like Thailand, Vietnam, and even Cambodia. I'm not saying pangit ang mga tourism destinations dito. Magaganda. Tandaan ninyo, halimbawa, ang rice terraces of the Philippine Cordilleras, and no, hindi po Ifugao rice terraces, it's rice terraces of the Philippine Cordilleras. Yan po ang naka-inscribe sa World Heritage. The World Heritage Site is the rice terraces, are the rice terraces of the Philippine Cordilleras. 4 po na probinsya yan. Pero, bukod sa apparently, comparatively speaking, hotels here in the Philippines, even if we have very spectacular sites, such as Boracay and yun na nga, Ifugao and even South Cotabato, hindi natin nare-realize yung full potential ng mga ito gawa nga ng very prohibitive ang gastusin. And it is not about inflation. It's really about the fact na mahina ang peso natin. So dahil mahina yung peso, ang mga Pinoy, in order to break even, and it's not really the fault then of the local businesses. We can't blame them kasi sa totoo lang ang dami pong nagsasara. Bakit naman nagsasara? Kasi even with all the high prices that they impose, hindi pa rin sila nag-break even. Mataas ang bilihin, mataas ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation, mababa mataas ang presyo din ng healthcare if it's existent in your area, and mataas din ang presyo ng practically anything else. So nire-reflect lang po ng ating tourism businesses yung hirap ng buhay dito. Mahal talaga sa Pilipinas. Kahit sa ordinaryong mga negosyante, sa ordinaryong mamimili, alam natin na mahal ito. Huwag na tayong gumawa ng mga excuses, kesyo inflation, kesyo ganyan, kesyo ganito. Mahal dito sa Pilipinas. And hindi po ang nagsasabi nito ay tayo lang, pati ang mga foreign tourists. Kaya nga po, this explains kung bakit sinasabi nila, tumaas naman daw ang tourism spending dito sa Pilipinas, pero bumaba yung tourism arrivals. Yan nga po ay dahil, comparatively speaking, mahal dito sa Pilipinas. Ayan, sabi ni Ian, mahal mag-local tourism now. Ang mamahal ng mga tours, kahit DIY, trek tour, pati mga hotels na nananaga. I don't think it's even nananaga. They just need to survive. Post-pandemic, wala pong tourism infrastructure or programa ang ating gobyerno. Ayun na nga Umpisang-umpisa pa lang naging controversial na ang isinulong ni DOT Secretary Cristina Frasco na Love the Philippines. Unang-unang batikos, bakit? What was wrong with more fun in the Philippines? Wala lang, gusto lang nila ng bago. Hindi po nila na-justify yan. Hindi po nila masabi na hindi nag-work yung more fun in the Philippines. Ang sabi lang nila, we need an upgrade, we need a new one. Pero yung Love the Philippines wasn't even catchy enough and confusing yung icons nito. In other words, they make look cute, it make the icons look colorful, but really, did it increase tourism traffic? No, it did not. Can you say that the imagery of Love the Philippines contributed to greater tourism spending? Hindi rin. Yung iba nga, sinasabi nila, kaya naman nag-increase ang stay ng mga turista dito, makagawa ng mga delay sa flights. Totoo naman yun kasi sa hanggang ngayon, ang NAIA may have 3 terminals but it still only has 1 runway. Buti na lang ginagawa na ang airport doon sa Bulacan. So anong basis para sabihin ni Presidente, we have to maintain the momentum? What momentum, Mr. President? Nag-increase nga ang spending but this cannot be attributed to any of the promotions programs of the Department of Tourism. Tumaas ang kita nila dahil tumaas ang presyo nila. Tumaas ang presyo nila because in order to break even as against a very weak Philippine peso, they have to raise their prices. So medyo mahal naman talaga dito. Ako, personally, I cannot blame the tourism operators, the hotel owners, even the restaurant owners. Di ba? Pansinin nyo, ang lakas may importation policy ang ating gobyerno. Pinalakihan ng mga quotas for importation ng pagkain, pero in spite of the fact na nag-import sila, hindi naman nagmura. At namamatay lang yung mga local fisher folk natin kasi nag-import sila ngayon ng isda. Pati yung mga magsasaka natin, natatalo sa competition dun sa mga importations. Sabi ni Hina Maya, true po, mahal talaga ang hotel sa atin, pati breakfast buffet. Ay, naintindihan ko nga po yan
Sabi ni Sergio, napakataas ng cost of living ng Pilipinas. Napakahirap mahalin ng Pilipinas. Kaya dinidiscourage ko makasamahan ko dito sa Italy na wag muna magpinas dahil napakataas ng hotels, lalo na sa Palawan. Hindi gaya nung, para na tayong surang plaka, no? Pero in the past administration, di ba yung mga OFWs natin, may mga kwento pa sa akin na sinasabi na hinihikayat nila yung mga boss nila, bossing, bisita ka sa Pilipinas. Safe na safe. Okay. Sabi ni Fish Tolero, sinong turista ang dadayo sa atin kung mataas ang kriminalidad? O isa pa pala yan. Kahit ako nangangambang magbakasyon dahil parang sa airport pa lang mabuhulog. Grabe naman. Hindi naman po sana siguro. Or, hindi ko mag-guarantee. Sabi ni Ian, ang mahal din po ng mga tourism activities. Affected niyan din mga budget local travelers na Pinoy like me. See? Gustuhin man natin mag-domestic tourism, naghihirapan din tayo dahil sa taas ng presyo. And of course, pagka may mga sabay-sabay na bakasyon, ang dami natin kasabay din sa kalye. Hi kay Ma'am Alexa Cruz. So, bakit nga ba sinlash ng DBM ang budget ng DOT? Well, as we mentioned earlier on, ang tagal na pinaplano nitong Love the Philippines, very controversial, pero 2024 lang nila na-obligate ang funds. Bakit hindi pa nila na-obligate earlier on? Apparently, itong budget ay hindi pa nila nagawa until the end of 2024. Teka, kailan ba nag-umpisa ang kontrobersya niyan? Hindi ba 2023 pa lang? Pero end of 2024, bago sila talaga nakasulong. Kasi hindi naayos kaagad ang mga papeles nito. Hindi nila na-draw from the Tourism Development Fund yung kanilang budget. So sa totoo lang, wala pa daw technically ginagastos itong Love the Philippines. Ay. Sabi ni Ophirian, more fun in the Philippines. Kaya daming foreign vloggers na bumibisita dito. Ang iba gusto nang tumira. But things have changed. Oo nga eh. So, sinasabi ni Presidente, i-restore niyo yung 400 million na kinaltas. Paano po sinasabi ng Presidente yan? Bakit i-restore? At saan yan kukunin? Well, since hindi nila anan yan ng Kongreso ng 400 million galing sa national budget, kukunin po yan sa unprogrammed funds. Kaya nga po, ang utos ng Presidente ay doon sa DBM na releasean nila ng 400 million. Why should the DOT deserve all of this 400 million? Wala lang. Actually, nag-fail ang DOT. Nag-target ng 7.7 million tourists, pero hindi man lang sila naka-adjust. No, kahit nakikita na na mayroong mataas na ang tensyon sa West Philippine Sea at naka-apekto ito doon sa paghihikayat ni Xi Jinping sa kanilang mga citizens sa China alinsunod sa agreement nila ni President BBM na papuntahin ang kanilang mga turista dito sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Glory Leeds, more fun in the Philippines is better kasi nakilala na tayo sa ganun ng mga turista, talagang pinilit pa nila. Totoo yan. Well, might it also be possible na masyado namang tempting yung 900, magkano ba yung exact amount nun? 900 plus million na budget na nilaan nila for promotions and other things doon sa kanilang Love the Philippines program na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita kung ano ang mga detalye nito. Sabi ni Reynox, ask ng mga BBM loyalists, ano daw nagawa ni Tatay Digong na natapos daw? Para namang proseso yung paggawa ng batas, So, Universal Healthcare Act, yes, ginamit niya sarili niyang political capital para matuloy yon. Free tertiary education, zero billing sa healthcare. So, yung mga, for across the board, sa maraming mga beneficiaryo ng PhilHealth. Ano pa? Decreased crime rate. Hindi po yan one-shot deal na, nag-decrease ang crime rate one day. Di ba? Yung nag-i-insist sila na natapos, they're only thinking kasi in terms of projects. Pero sige, tignan natin, polisiya, meron ba silang napatasan? 10 years na passports, driver's licenses na 5 years and so on. Hindi pa ba achievement yung mga yan? At sasabihin nila, hindi natapos, excuse me. At ang build, marami naman pong in-inaugurate maya't maya. In fact, yung pagtakbo ng PNR all the way to Calamba, Laguna ay isang malaking achievement and this happened early on in the Duterte administration. Excuse me, baka mag-umpisa na naman tayo ng panibagong, maraming mga komento tungkol sa mga na-achieve ni Presidente Duterte. Mali talaga ang mga trolls Magtatanong kayo ng ganyan, di napapublicize lalo yung mga achievements of the previous administration and inevitable po yung comparison with the current administration. Sabi ni Huliji, Bicol International Airport. Diba?
Sabi ni Perolino Donald, dapat peace and order at dapat unahin kasi kung tahimik mo payapa ang seguridad, sure more tourists. Excellent point, sir. Actually, tama naman po kayo dyan. At saka, siguro naman, pag malinis din ang ating kapaligiran, ay mas maraming pupunta na turista dito. Sabi ni AU, mas mura di hamak sa Thailand, Vietnam at Korea. Totoo yan. Tapos, tignan niyo yung promotions ng Japan. Sa sobrang galing ng promotions nila, hindi mo nararamdaman, pero nakikita niyo, nagkikita-kita yung mga tao sa airport. Hoy, saan ka pupunta? Ay, Japan kami nitong weekend. Ay, Japan kami ngayon. O kaya, ay, nasa Thailand kami pupunta. Makikita mo talaga. Ramdam na ramdam. Ito, sabi ni Ma'am Ana May. Tapos, ang dami pang fees sa mga tourist areas. Di tulad kay PRD dati, na entrance fee lang. Ngayon, may environmental fee, may maintenance fee, may na fees. Per head pa yan. Totoo yan. Although yung environmental fees, matagal na po yan. Hindi po lahat kasi ng mga LGU ay nag-charge ng ganyan. Yun lang na, dumadami na yung kanilang mga turista at baka lumampas doon sa carrying capacity nila. Ito po ay para makatulong na mamitigate yung mga pag lumalabis na talaga yung sa number of tourists na dumadating. Ito, sabi ni Muding, ang gobyerno ngayon, walang clear priority kung ano-ano na lang at ang inuuna. Wala pang konkretong plano. Bawat araw, iba-iba inuuna. Totoo nga yun. Parang ang sinasabi nga ni Presidente is, we must maintain the momentum. What momentum? Dumaba nga ang tourism arrivals. Yun po ba ang momentum na gusto nating i-maintain? Yung pabagsak yung number of tourist arrivals? Ay, kakaloka. Bukod pa noon, bakit nire-reward niyo ang DOT for not being able to commit or to spend their money right away? Kaya nga po binawasan ng DBM yan, ay dahil hindi ginagastos ng DOT that we know of. So dahil hindi ginagastos, bibigyan niyo pa ng additional na pera. Eh paano kung itenga lang nila yung pera? Eh di sayang yan, taxpayers' money that is not put to good use. Sabi ni Ma'am Risa Dita, ba't di yan iniimbestigahan? Yan nga dapat yung iniimbestigahan ng Quadcom and representatives. Isa pa nga yan po, ma'am. Diba yan? Ang daming trabaho. Pwede nga sabihin ng Kongreso, ano ba, kailangan ba natin gawing mas efficient yung pag-access ninyo sa Tourism Development Fund? Ano ba ang problema natin? Ewan. Sabi ni Ian, cringy promote ang slogan ni Fiasco. Hindi nagre-reflect sa tunay na kalagayan ng turismo ng bansa. Parang hate the Philippines. Oh my gosh. Sabi ni Josephine Clara, my husband's niece just got back from Germany where she worked as a nurse with lots of chocolate in the luggage as pasalubong. When she opened the luggage, all were gone. Ay nako, they're back po. Ayan, paano yan? Daisy Salanyo says, Fu, sa Panglao, grabe kamahal ng pagkain doon. Crab, 2K ang kilo. Paano mga foreigners may-ari ng mga resto? Like sa Boracay rin. Hotels, mga resorts dito, sobrang mahal. Totoo yan. Sabi ni Bubbly Mitch Fernandez, alam nyo guys, isa lang nararamdaman natin, yung hugot ng hininga natin ay masyadong malalim. Totoo yan. Sabi ni Vendoms, maraming magandang spot sa Mindanao, kaso sinisiraan naman nila. Hindi lang sinisiraan, yung iba sinisira pa talaga. Halimbawa, hindi ko na po babanggitin, pero mayroon po ako napuntahan na hot springs dyan sa Mindanao, somewhere. Tapos, dahil gusto nila maraming turista ang dumating, guess nyo saan nilagay yung CR? Sa springs mismo. Kaloka, di ba? Although a little downstream, yun ang bubungad sa'yo. Pagpasok ni turista, saan ang CR? Ayan, yung may tubig na dumadaloy sa ilalim. Mga cubicles na, kakaiba rin talaga, ewan ko ba? Ito, sabi ni Ma'am Christine, Love the Philippines program. Naka-printing Love the Philippines sa paper cups and paper bowls sa turo-turo sa tourism sites. Yun na yun. Sabi ni Huri Jing, mga mining sumira sa Surigao. In fairness, meron yung ganun. So sabi ni Jumelski, wag na tayong maglokohan. Panahon ni PRD, mga turista at bumisita sa Pilipinas. Dahil sa magagandang feedback ng mga turista din, nakakilala o pamilya nila. Ngayon, mahal na nga, may na unalive pang mga AFAM. Ayan. Sabi ni Your Mood, Your Music, 6 years lang yun ha, si Baby M, nakailang taon na ba? Walay pa rin. Partida nga yung 6 years na yun, may 2 taon ng pandemya. Sabi ni Bubbly Mitch, isa yung anak ko, nakinabang sa free college education, 5 years sa CLSU Biosystems Engineering, pero 0 tuition fee, as in 0, sabi ni ma'am. Wow, mabuhay kayo. Sana po, pay it forward yung anak ninyo. Pero wala akong duda.
Sana everybody pay it forward, di ba? Lahat ng maayos nating naramdaman sa sa Duterte admin. Oh my gosh, sabi ni Ma'am Risa Dita, karamihan ng mining operation sa amin pag-aari ni Martin. Lumalim na naman yung bunot ng hininga ko. Pieces of Pisces says, it's a zero ang budget ng PhilHealth. Subsidy po. Instructions ni PBBM kay Sector Bosa, focus on preventive, then curative and rehabilitative care. Ang cute, parang elementary mag-isip, parang delunga. Hindi ko po alam paano ako magre-react dyan. Focus on preventive rather than curative. Hindi niya naiintindihan how ruinous that policy is. Sabi ni Kurimao, talamak ang korupsyon ni BBM, kalula, kainis. Amayim says, yung asawa ko hapon, sabi ko uwi kami, sabi ba naman dapat Davao? Payag siya, takot na daw siya sa Manila. Anong yung naiintindihan ko? Sabi ni Sugar Baby, ngayon ko lang po napagtanto kung gusto ng INC magpolitiko lahat ng distritong congressman ay INC. Pero hindi eh. Kasi hindi naman po hindi man po ang pakay nila ay pamumulitika. Sila po ay isang simbahan. Sabi ni Eric Almodovar, kung si FPRD may BBB, build. Si BBM, para sa akin, ALBS. For at least build something. Habol na lang. Ito, sabi ni Feronino Donald, ang mahal ng mga entrance fees sa mga tourist spots. Sumabay sa bilihin ng mahal. Actually, hindi na nga dapat tourist spots tourism destinations na. Kasi we don't just go to the spot, di ba? Halimbawa, pupunta ka ng Cordilleras, pupunta ka sa Ifugao or sa Kalinga. Gusto mong makita ang rice terraces. But the rice terraces, malawak yan, iba-iba yung mga features and so on. So it is an entire destination. You don't just go to the rice terraces, you go to the province. So you don't just experience the rice terraces, you go souvenir shopping, you eat at the restaurants, ganyan. So kung ang tourism natin, nandun pa yung mindset nila sa tourist spot ay talaga. Kaya naman pala, hindi tayo umaasenso sa ating turismo. Yan sabi ni Ian, the positive side that we are getting on those negative and other corruption from the admin is breathing exercise. Sabi ni Jumelski, wag naman tangahin mga turista. May basis mga yan para i-refer sa mga friends and family nila pag bad experience. Kita yan sa papuntang mga turista sa ibang bansa. Balita din yan internationally. Sabi ni Ambi, sa State University na USEP sa Davao City, nagtataka ako na daming magagarang kotse. Nalaman ko ang mayayaman dun dahil nag-aaral dahil mura at dekalidad. Sabi ni Amayim, kaya saka ang ayan si maliwanag ng pinakita na ramdam din nila ang korupsyon. Makapal lang ang apog ni Lisa at buhayang Romualdez. Ayan, sabi ni Perlito, out of topic, si Google Dan, pumunta sa INC Peace Rally. Nang nagsalita si Dante Marcoleta, lumayas na. Ay, di ko siya nakita. Sayang. Nakamayan ko sana siya at sasabihan ko siya, Sir, alam niyo ba ang Google search pwede kayong gumamit ng mga quotation marks? Sabi ni Sgt. Peppers, pag gusto niyo bumisita sa Samal Island, kailangan hindi weekend. Sobrang traffic sa ferry. Naranasan ko na po yan. Hi, kay Sir Felizardo Simoy, nanonood siya from Barrio Fiesta in SM North EDSA. Hi, Sir. Jasmine Orosa Art says, kung saan na din ako nakapunta sa ibang bansa sa Asia, doon mas marami tayong magagandang lugar, hindi inaalagaan. Totoo po yan. Naiingit ako sa Vietnam, nalagpasan pa tayo. Alam nyo, ang tourism destinations dito, alam mo kung ano nakakasira? Minsan, it's also the tourism facilities. Yung mga tipong, alam nyo ba, yung panahon ni Marcos Sr. ito ha. So, di ba, may rice terraces sa Banawe. So, para magkaroon ng magandang lugar ang mga turista, ginawa yung Banawe Hotel. Pero saan nila nilagay? Mismo sa terraces. O di syempre, yung portion ng terraces na yon sira na. Bukod pa dyan, gumawa sila ng mga roads. Syempre, naintindihan ko yan. Gawa tayo ng roads para umabot doon ng mga turista. Yung ibang roads po, naputol yung mga irrigation lines. Kaya may mga areas na wala na yung terraces kasi nagre-require yun ng tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Marami naman tubig sa Cordilleras. Blessed na blessed talaga sila. Pero dahil nga naputol ang ibang irrigation lines, may mga mountain sides na wala na pong pagtatanim. Sabi ni Monde, very informative talaga mga insights ni Attorney. Dami kong natututunan at naaaliw pa. Salamat, sir. Sabi ni Ma'am Susana, Attorney, hindi na daw uso ang matitinong politiko ngayon. Kasi pag matino ka at nagsabi ka ng totoo, makakasuhan ka. Eh ma'am, kahit vlogger ka naman
kung matino ka at may sinabi kang totoo, either intrigahin ka, ibabash ka, itutol ka, o patatawag ka sa kongreso. Patay. Sabi ni Lacey Toy, akala ko ang gagawin, attorney, aapiran mo siya sa pisngi. Uy, grabe kayo. Mahirap na, alam niyo naman yung mga yan. Baka, in a day or two, binabiyahe na ako sa Women's Correctional, Okay. Moving. Okay. Ito, explanation talaga. Medyo anong explanation na to? Bakit sa PhilHealth kailangan bayaran ang 2019 kahit di naman nagamit? Kasi sir, hindi naman po kayo nagbabayad for actual services rendered. Ang PhilHealth po, insurance yan, seguro. So ang binabayad po ninyo ay premiums. Ano ang premiums? Ito po ay dinideposito ng PhilHealth at ini-invest. So pag nag-invest yan, kumikita yan. Ang kinikita niyan, yan po ang ginagamit para doon sa seguro ninyo, para mapanagutan yung ibang mga gastusin ninyo. Pero like any other insurance, binabayaran mo yan whether you will use it or not. Kasi ang binabayaran mo ay yung just in case. Okay? So you will pay for that. Dahil in 2019, you were still covered just in case. The fact na hindi nyo po nagamit yan is of no moment because what you are paying for is insurance. You are not making a simple deposit. You are not, well, it's part of your premiums, but you are not paying something in advance. Yung payment mo guarantees that you were covered for that year. So even if you hadn't paid, covered ka for that year, sisingilin pa rin nila no matter what yung mga missing premiums ninyo. To do otherwise would mean that PhilHealth Fund would not become viable. Ibig sabihin, hindi nila ma-achieve yung financial goals para lumaki at dumami po ang benepisyo sa ordinaryong mamamayan ng mga miyembro ng PhilHealth. Sabi ni Ma'am Edita, sa totoo lang po, wala na pong scholarship na kumukuha ng doctor na course dahil PBBM. Ay, ganun? Ito, sabi ni Sir Simoy, Sir Felizardo Simoy, Torres becoming more stupid with abuse of power. Konektado to sa peace and order. He started the wrong moves in KOJC, then with VP Sara in Batasan. He should meet his match soon. Alert, it is now Torre versus our Supremo. Nasa DOJ ang complaint inciting to sedition daw because of the blog on Pinoy Survivor. Si Sir Dado, kinasuhan na pa-forward naman po yung link to the alleged offensive comment para makita natin yung defenses. Sabi ni Amayim, sabi nila may pera ang PhilHealth. Bakit di nila bayaran yung utang nila sa ospital? Yun nga yun. Di ba? Yun nga yung malaking katanungan. Teka muna PhilHealth, bakit behind kayo? Well, it's also possible na nag-verify pa sila but they should not be taking that long. Kasi yung delay ay gastos pa rin. Sabi ni Stalker, sobra na ang pagbabanta niya, ipagtatanggol na naman ninyo. Inunahan mo naman ako, tinanong ko lang, nasan yung link para makita ko kung anong defenses niya. Uy, Diyos ko po, itong mga tolls, apribida talaga kayo. Wala pa nga kaming sinasabi, wala pang depensa. Nagagalit ka na. Ay, sus! Tigilan niyo ako. Sabi ni Francis De Leon, na panahon ni PRD, naging tourist destination ng Pilipinas. Ilo, na Davao, kasi nga gusto ng mga banyaga magpa-picture sa kanya. Kahit wala siya sa Davao, ultimo bahay niya, nagpapa-picture mga turista, masaya siya. Actually, totoo yun. Isa sa tourist attractions natin, si PRD noon. Ay, nako. Sabi ni Cornelio Pamo, ang ikli ng pangunawa. Oo. Ma'am Frida says, ano na po ang nangyari sa mga resorts at hotels sa Chocolate Hills sa Bukod? Di po ba without permit yata yun? Thanks po sa pagpapaliwanag ng maraming bagay. Ma'am, ang sabi nila po ay hindi po siya kasama dun sa core zone na protektado sa na tourism destination at tourism site. Nandun yata siya, either nasa buffer zone siya o nasa labas. Pero ang tanong, bakit? May mga bundok pa doon. Ibig sabihin, ni-revise po yung protected area. Kaya po sila nakabuild doon. So ang tanong is, anong gagawin doon sa resort na yon? Kasi eyesore naman talaga siya. Pero nabili nila yung lupa and magkakaroon sila ng damage. Ang nagbago po ng parameters ng protected area ay yung local government. So hindi ko pa po alam kung ano ang naging resolution dyan.